maituturing po talaga na ang Gimme 5 po ang pinaka-pinapanood pagdating sa segment ng Eat Bulaga. Bakit kanyo mga kaparokya? Yan ang aalamin natin ngayong araw po. Pero bago yan at bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang pananghaliang programa dito sa bansaang It's Showtime at ang Eat Bulaga, ay makikiusap po ko sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakilike at share nyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So kanina nga po mga kaparokya, ang episode ng It's Showtime ay live. Ang Eat Bulaga naman po ay pre-recorded. At kanina nga po mga kaparokya, wala pong pera fee at wala din pong the clones open. Kaya uumpisahan po natin ang ating talakayan sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime show. So para po sa It's Showtime, sila po ay nakapamahagi ng 77,000 pesos. Sa 77,000 pesos mga kaparokya, 62,000 dito ay sa laro pick. Dahil mas pinili nga po mga kaparokya ng contestant ang lipat kesa sa pot money worth of 350,000 pesos. At ang offer mga kaparokya sa lipat ay 40,000 pesos. Meaning, 40,000 niya po para sa jackpot round at 22,000 naman po sa elimination round. Dahilan kung bakit nakapamahagi ang nasabing segment ng total of 62,000 pesos. Sayang mga kaparokya, madali sana ang sagot sa tanong na kung sino po or ano ang apelyido ng presidente ng Pilipinas na may pangalan na Gloria. At tama naman po ang sagot nito na si Macapagal or Arroyo. Gloria Macapagal Arroyo. Sayang mga kaparokya, nakuha po sana ng contestant ang pot money worth of 350,000 pesos. Pero mga kaparokya, di din po natin masisisi ang contestant dahil kung hindi naman po niya alam ang tamang sagot sa tanong, ay baka wala po siyang naiuwi. Pagdating naman po sa tawag ng tanghalan, 15,000 pesos. So again, 77,000 para po sa It's Showtime. Para naman po sa Eat Bulaga, sila po ay nakapamahagi ng total of 100,000 pesos. So mababa po ang papremyong ibinahagi ng Eat Bulaga. Sa Age is Right ay 5,000 pesos, sa Sugod Bahay ay 60,000 pesos, at sa Gimme 5 ay 35,000 pesos. So 5,000 lamang po ang naiuwi ng contestant ng The Age is Right. Sa Sugod Bahay, 40,000 ang ibinigay ni Bossing Vic Soto sa contestant ng Sugod Bahay. At sa Gimme 5 mga kaparokya, bokya po ang nasagot. Or wala pong nasagot rather ang naglaro sa jackpot round ng Gimme 5. So, dahilan kung bakit 35,000 lamang po ang naiuwi sa segment na Gimme 5. So, ulitin natin, 77,000 para po sa It's Showtime, 100,000 naman po sa Eat Bulaga. So, dito ay lamang pa rin naman po pagdating sa pamimigay ng papremyo ang Eat Bulaga. At kung pagsasama po natin ang papremyo ng dalawang noontime show, sila po ay may 177,000 pesos. So maliit lamang po mga kaparokya yung papremyo ng Eat Bulaga, pero mga kaparokya, malaking tulong pa rin po yan sa mga taong tumanggap ng perang papremyo ng noontime shows. So magawi tayo sa ads count ng Eat Bulaga. So recap lang tayo mga kaparokya. Last week nga po ang Eat Bulaga ay may total TV ads na 212 TV ads. Ito po ay mula Lunes hanggang Saturday or Sabado. At kahapon nga po, meron nga po silang 46 TV ads na pinakamalaking ads count or number of ads
ng Eat Bulaga. At ngayong araw mga kaparokya, meron po silang total of 43 TV ads. So meron lamang pong dalawang gap ang Eat Bulaga. Sa unang gap ay 22 TV ads, sa pangalawang gap ay 21 TV ads. At ang total po ay 43 TV ads. So in 2 days time mga kaparokya, mula kahapon hanggang ngayon, ito po ay pre-recorded episode ng Eat Bulaga, ay more than 40 TV ads po ang lumabas sa Eat Bulaga. So buena mano po para sa unang 2 araw ng Eat Bulaga ang ads na lumabas sa kanila. Meaning, sa 2 episode, meron po silang total of 89 TV ads. So hindi na po to masama mga kaparokya. Actually, ito na po ang pinaka-best na ads na lumabas sa Eat Bulaga ngayong taong 2026. So, sino ang magsasabi mga kaparokya na nataglugi na ang Eat Bulaga? Yung parami pa nga po ng parami ang ads na napupunta o lumalabas sa kanilang programa. Nga lang mga parokya, pagdating sa sponsors ay hindi pa rin po nagbabago ang sponsors ng Sugod Bahay, sapagkat as of this moment ay still meron pa rin po silang 3 sponsors or major sponsors, at ito nga po ay ang Rainsmart, Hanabishi at Bingo Plus. So ulitin natin, ang Eat Bulaga po ay may 43 TV ads for today's episode. So magawi tayo sa highest viewership ng 2 noontime shows. So para po sa Showtime, sila po ay may 119,000 views. Ito po ay sa segment na Laro Pick. At para naman po sa Eat Bulaga ay 125,000 views. So dito makikita po natin na ang pagitan po ng 2 noontime shows ay 6,000 viewers. So both noontime show ay naabot naman po ang kanilang average views na 100,000 para po sa Showtime, 110,000 naman po sa Eat Bulaga. Yan po ang target or yung average views ng 2 noontime show. So kanina nga po, bakit natin nasabi na ang Gimme 5 po talaga ang mas pinapanood na segment ng Eat Bulaga? Dahil kanina mga kaparokya, sa huling mga minuto ng pananghaliang programa ng Legendary Trio ay consistent ang number of views nito, na kung saan as of 2:22 p.m. ay 125,000 po ang kanilang viewers sa main YouTube channel. Alam naman po natin mga kaparokya, pag last segment ay bumababa na po talaga ang viewers ng 2 pananghaliang programa. But ang Eat Bulaga kanina mga kaparokya, instead na bumaba ay mas tumaas pa po. Dito may tuturing or masasabi natin na ang Gimme 5 po talaga ang pinapanood na segment sa pananghaliang programa. At upon checking din po mga kaparokya sa noontime show ng Madlang People as of 2:22 p.m. ay meron lamang po silang 65,000 views. So kung titingnan natin ang pagitan ng viewership nila sa oras na 2:22 p.m. ay tambak malala ang It's Showtime. So sa It's Showtime, ang Laro Pick po ang pinapanood na segment nila. Well, 2 lang naman po ang segment ng It's Showtime, ang Laro Pick at ang tawag ng tanghalan na resident segment nga po ng Madlang People noontime show. Samantalang ang Eat Bulaga, ang resident segment nito ay ang Sugod Bahay at ang Gimme 5. Pero mas pinapanood nga po dito, lalo na ng mga legit dabarkad sa viewers, ang Gimme 5. So grabe, ang taas pa rin mga kaparokya yung number of views ng Gimme 5. Dahil pag nagko-conduct nga po tayo ng online viewership at chinecheck po natin ang views ng 2 noontime show ng gantong oras, mga 2 to 2:30 p.m. Yan po yung mga late show, late minutes ng programa ng 2 noontime show, ay talagang
bumababa po yung viewers nila. Pero ngayon, mga kaparokya, instead na bumaba, ay mas tumaas pa po ang viewership ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. Siguro mga kaparokya, kung nasa kalagitnaan or sabihin natin mga 1 to 2 p.m. yung segment na Gimme 5 ay mas mataas pa po sa 125,000 ang makukuhang views ng Eat Bulaga under Gimme 5 segment. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga Under TVJ Facebook page na may 3.8 million followers at sa It's Showtime na may 19 million followers o sa oras na 1:49 p.m. Ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na Laro-Laro Pick. Ito po ay ang jackpot round ng Laro-Laro Pick na may pot money na 350,000 pesos, samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may Gimme 5. So dito may kita po natin na ang Showtime po ay may 3,300 viewers, samantalang ang Eat Bulaga ay may 2,900 live viewers. So again, sa oras na 1:49 p.m. ang Showtime ay may 3,400 viewers, samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may 2,900 viewers na i-convert po natin sa 3,000 viewers. So technically, ang number of views po ng dalawang noontime shows ay 3,000 viewers. So mapunta tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Para po sa Showtime under GMA Network YouTube channel na may 40.8 million subscribers at sa Eat Bulaga under TV5 YouTube channel na may 2.71 million subscribers. So sa oras na 1:50 p.m. ang Showtime under GMA Network, sila po ay may 33,000 viewers. Ang Eat Bulaga under TV5 naman po ay may 20,000 viewers. So again, sa oras na 1:50 p.m. ang Showtime, sila po ay may 32,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 20,000 viewers. So dito makita po natin mga kaparokya ng pagitan po ng dalawang TV network ay 12,000 viewers at pabor nga po yan sa GMA Network. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows para po sa Showtime under ABS-CBN Showtime na may 2.75 million subscribers at sa Eat Bulaga under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.75 million subscribers. So sa oras na 1:51 p.m. ang Showtime, sila po ay may 105,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po mga kaparokya, sila ay may 116,000 live viewers. So again, sa oras na 1:51 p.m. ang Showtime, sila po ay may 105,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 116,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay para po sa Showtime ay 140,000 viewers at 139,000 naman po sa Eat Bulaga. Sa Facebook Live mga parokya, ang Showtime at ang Eat Bulaga ay may tig 3,000 viewers. Ang GMA ay may 32,000, ang TV5 ay may 20,000. Para po yan sa TV Network YouTube channel at sa main YouTube channel 105,000 sa It's Showtime, 116,000 naman po sa Eat Bulaga. Pag sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows, lamang po ang Eat Bulaga. Nga lang pagdating sa TV Network YouTube channel ay lamang naman po ang It's Showtime para sa GMA Network. So dito, lamang ng 1,000 views ang It's Showtime against sa Eat Bulaga. Meaning, wagi po pagdating sa online viewership ang It's Showtime ngayong araw po. Pero dikit na dikit po itong mga kaparokya sapagkat 1,000 views lamang po ang pagitan ng dalawang noontime show. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:53 p.m. So magpapaalam na po ako sa inyo. Mag-iingat po tayo. Thank you and God bless.